Nahawa ako ng tulo sa isang bangkay. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Panibagong araw at panibagong istorya ng buhay, pagsubok at karanasan na naman ng isa nating kapitbahay ang ating ibabahagi ngayon. Ang ating sender ay itago na lamang natin sa pangalang Alvin, 38 na taong gulang, at ito ang kanyang kwento ng buhay. Hi admin, patago na lang po ako sa pangalang Alvin. Sa edad kong 38 ay nabibilang lamang sa daliri ng kamay ang mga nakarelasyon ko. Aminado naman akong hindi ako gwapo, ngunit mabait ako at responsable sa buhay. Matulungin sa pamilya at talagang mapagbigay. Lahat ng mga nakarelasyon ko ay iniiwanan ako at ipinagpapalit sa may itsura dahil aanhin daw nila ang mabait kung hindi naman masikmura ang itsura. Nakakatakot na nga raw ang aking trabaho dahil isa akong embalsamador ay nakakatakot pa maging ang aking mukha. Bagamat sanay na ako sa mga litanyang ganoon ay aminado po akong nasasaktan pa rin ako. Sa mga inuman namin na magkakatrabaho, ako ang tampulan ng tukso. Kailan daw ba ako mag-aasawa? Gayong sila ay 5 na ang mga anak. Madalas pa nga nila akong binibiro na kung nakatikim na raw ba ako. Ngumingiti lamang ako, ngunit ang totoo ay birhen pa ako admin sa edad kong ito. Minsan pa ay biniro ako ng isa naming kasamahan na kapag may babaeng dumating sa aming punerarya ay galawin ko na lang daw at hindi naman na raw ako kayang matanggihan nito at wala nang ang buhay. Makaraos lang ba? Pinapabulaanan ko lamang sila pero sa totoo lang admin, sumasagi pa minsan-minsan at tumatak sa aking isipan ang birong iyon. Hindi ko na lamang nilalaro sa aking utak dahil alam kong masama ito at hindi ko rin naman kayang gawin kapag nagkataon. Tinanggap ko na lamang din ang katotohanan na hindi na ako makakatagpo ng babaeng magmamahal sa akin ng tunay. Sa loob ng 2 dekadang pag-ielbasamador ko, marami na akong nahawakang beef at rongkay, mapabata matanda, binata at dalaga, kaya bihasang-bihasa na ako sa aking trabaho. Isang araw, may bangkay ng isang hindi kilalang babae ang dinala sa amin ng mga kapulisan. Natagpuan daw, wala ng buhay at itinapon na lang sa damuhan itong babae. Linggo ngayon at ako lang ang naka-duty na embalsamador. May lakad ako ng araw na yon kung kaya ay minabuti kong simulan na ang trabaho para matapos na rin. Matapos kong maihanda ang mga gamot at gamit ay inalis ko na sa pagkakabalot ng patay. At dito na nga tumambad sa akin ang katawan ng isang magandang babae na sa tansya ko ay nasa 25 taong gulang lamang. Maganda, maputi, makinis at maamo ang kanyang mukha. Animoy natutulog lamang. Naging malikot ang aking isipan na what if? Pero dahil alam kong mali ay ilang beses kong pinigilan ang aking sarili, ngunit dala ng kapusukan at tawag ng laman na matagal ko ng kinikimkim ay bumigay ako. Hindi ako nakapagtimpi at nagsimula akong galawin ang bangkay na nakahiga sa lamesa sa aking harapan. Noon ko lang naramdaman ang ganong uri ng kaligayahan. Sobra akong nasarapan at naligayahan. Kaya admin, 2 beses kong inulit ito bago ko tuluyang linisan ang babae at saka umalis at dumiretso sa aking lakad. Wala na akong narinig na balita pa uli tungkol sa babaeng iyon matapos siyang i-claim sa aming punerarya. 5 linggo matapos ang nangyari, may kakaibang sakit akong naramdaman sa aking pagkalalaki. Mahapdi at tila mo ay iihi ako ng dugo sa sakit. Akala ko ay simpleng UTI lamang ito at madadaan sa pag-inom ng buko juice. Ngunit hindi kong kaya't minabuti kong magpakonsulta na sa doktor. At dito na nagsimulang gumuho ang aking buhay matapos kong mapag-alamang ako ay mayroong tulo. Sa buong buhay ko ay isa lang ang aking nakatalik at ito ay ang babaeng bangkay. Kaya alam kong doon ko ito nakuha. Admin, nahawahan ako ng tulo ng isang bangkay. Tulala akong lumubas ng klinik, walang imik at malata. Niresetahan ako ng maraming gamot at inabisuhan na huwag ipagpapaliban ang mga check-ups. Sa pagbalik ko sa trabaho ay saktong nandoon ang mga kasamahan ko at masayang nagkwekwentuhan habang nagkakape.
Nalaman daw nila yung isang bangkay na dinala sa amin noon ay isa palang prostitute kaya maganda. Ni-rape daw at matapos gamitin at patayin ay itinapon sa damuhan sa aming lugar. Napatalikod ako, admin, at umalis sa lugar. Nanlamig ang buo kong katawan at nanlumo. Napahagulgol ako sa pagsisisi dahil sa ginawa kong kababuyan na dahilan ng karma at kalbaryo ko ngayon. Madalas akong bangungutin sa gabi, admin, at hanggang ngayon ay marami akong iniinom na mga gamot tulad ng mga antibiotic para malunasan ang aking sakit. Natatakot akong mahusgahan kung kaya't pinili kong sarilihin na lamang itong aking problemang kinahaharap. Hanggang dito na lamang, admin. Isa sa pinakamasugit mong tagapakinig, Alvin.